ating itutuloy ang ating pag-aaral dito sa ating paksa sa tuwing ako po ang nagtuturo ng Sunday School. Ito po ay patungkol sa hell, fact or fantasy. At syempre, na-establish na rin natin sa ating pag-aaral ang katotohanan na ang hell ay hindi fantasy. Hindi ito kathang isip, hindi ito gawa-gawa lang ng tao, hindi ito simbolo lamang, ito ay totoo na lugar. At ito ay napatunayan natin sa banal na kasulatan. At nandito tayo sa bahagi na ating tinitingnan. Dali po okay na? Ayan, nandito tayo sa bahagi na ito na tinitingnan natin yung Christian response to the doctrine of hell. Ngayon, matapos nating makita ang katotohanan patungkol dito, ang kakilakilabot na katangian ng hell, at nakita natin kung anong klase ng mga tao ang naroroon, ay ano ngayon ang dapat na maging attitude ng isang Christian? Ano ang dapat na maging damdamin natin bilang mga mananampalataya? Yun ang ating tiningnan at sinimulan na pag-aralan noong nakaraang 2 Sundays ago yata yun. In our observation, dalawang bagay nga pala yung ating titingnan, ngayon pong umagang ito. Yung una ay napag-aralan na natin, pero review lang natin. But in our observation, in contrast with the preachers of the past, it is rare to hear a sermon that deals head-on with the topic of hell. No, especially in our century. No, lalo pa nga nang dumami na ang mga nagtuturo patungkol sa health and wealth gospel, patungkol sa prosperity gospel, patungkol sa mga self-esteem teaching. Kumonti na ang nagtuturo, at nagbibigay diin doon sa doctrine of hell. At may mga pastor pa nga at mga kilalang mga nangangaral, lalo na sa Amerika, ang nagsasabi, dapat hindi na natin tinuturo ngayon ang patungkol sa kasalanan sapagkat inilalayo lang natin ang mga tao sa ating iglesia. Isa sa mga promotor niyan ay si Robert Schuller, Kung inyong narinig na ang kanyang pangalan, si Robert Schuller ay isang kilalang author at naging pastor ng Crystal Cathedral sa Amerika. Once upon a time, ang iglesyang ito ay isang church na talagang nagtuturo rin ng katotohanan. In fact, si Robert Schuller he came from a Presbyterian camp. But later on, he changed his message, And because he thinks that to speak about hell or to speak about sin will draw away people from the church. So, let's reverse the issue. Let's talk about blessings. Let's talk about good things. Let's talk about God's love. Let's talk about things na will give joy to the hearts of the people and not will give them threat. So yan ang sinasabi ni Robert Schuller. And therefore, yan ang nangyari. Pero kung titingnan natin in the past as a revival, sa panahon ng revival sa Amerika, revival sa Wales, sa Ireland, sa England at sa iba't ibang mga bahagi pa ng kinikilalang mundo noong panahon na yon, ang madalas na ginagamit na mga pangangaral ay may kinalaman doon sa pagbibigay diin sa kasalanan at pagbibigay diin doon sa kaparusahan sa mga makasalanan. Yan ay walang iba kundi ang impyerno o hell. And as I mentioned last time, yung isa sa mga momentous and monumentary preaching ni Jonathan Edwards, the sinners in the hands of angry God, ay talagang ginamit ng Panginoon yon, ang totoo, si Jonathan Edwards ay nangangaral siya nung panahon na yun na hindi naman siya yung kanyang personality, hindi siya typical American na medyo malakas ang boses sa pulpito, hindi gano'n, because siguro nung panahon ni Jonathan Edwards medyo malapit-lapit pa sa panahon ng pagdating ng mga Pilgrim's Fathers sa Amerika at ang kanyang lineage ay Puritan, pero kapansin-pansin at sa kanyang pangangaral ay ginamit ng Panginoon mismo yung content ng kanyang preaching at ang mga tao ay talagang lumuhod sa harapan ng Panginoon at testimonies will
pervasive na nagsasabi na talagang ginamit ito na para gisingin ng marami noon sa Amerika. Okay? Now we are looking at the doctrine of hell and the ministry of the word. Last time, balikan lang natin ng mabilis ito, no? Kasi I'm planning to finish it early. Yan na naman ang sinasabi ko. Pero tiningnan natin yung challenges na dapat nating ma-recognize and then the approaches to consider. No, yun yung ating balikan lang natin yung mga siguro main headings. So yung mga challenges sa panahon natin ngayon, kaya yung doctrine of hell ay hindi madalas nabibigyan ng pansin, lalo na sa pangangaral at pagtuturo at sa mga venue na kung saan ay may mga Christian na nagkakatipon at nag-aaral ng salita ng Diyos, ay yung unang-una yung preoccupation of the present. And even Christians today are being influenced by the so-called what is now and what is here and now. Ano yung meron ngayon, no? At yan po ay hindi natin pwedeng itanggi. Minsan nararamdaman din natin yan sa ating sarili. A deep awareness that we live in this life on the threshold of eternity is so rare in our time today. And then the irrelevance of holiness. Holiness is something na hindi na ganoon kalalim sa puso ng maraming mga evangelical churches ngayon. At yan ang observation ni David Wells at ang marami pang mga Christians na mga talagang sabihin na natin mga deep thinker Christians, no? Now of course si David Wells sa kanyang mga libro karamihan ay it's a reactions to what is happening in the context of the Western Christians, kaya yun ang kanya nakikita. But of course may mga kasabihan nga tayo kung anong nangyayari sa Amerika later on ang mangyayari na rito sa Pilipinas. No, kaya kapansin-pansin na malaki ang impluwensya ng Amerika sa ating pong kulturang Pinoy. No? Bakit mahilig tayo sa basketball? Dahil sa Amerikano. No? Samantalang maliliit naman tayo. At hindi naman tayo katangkaran. Pero ang hilig natin sa basketball because of the influence of the Americans. And therefore, yung halos lahat ng mga practices nila, lahat ng mga, minsan ay na-adapt din natin unti-unti at na-assimilate natin, kung tawagin natin sa English, may assimilations na nangyayari. And one of them, yung tinatawag na irrelevance of holiness in many churches. And nowadays, marami na ay ganyan. Ang tingin ng iba, pinapalitan na nila ngayon ang kasalanan into a so-called low self-esteem. Kaya hindi naman kasalanan yan. Mababa lang talaga tingin mo sa sarili mo. Hindi naman kasalanan yan. Kulang lang talaga siguro ng education. Hindi naman kasalanan yan. Siguro yung environment mo hindi lang maganda. Dapat siguro magbago ka ng environment. Palakasin mo yung tingin mong malakas, palakasin mo ang paniniwala sa sarili mo, no? Para hindi mo magawa yung mga bagay na. So nakita nyo na binabago na ng marami ngayon, and therefore kailangan natin ay tinatawag na therapy. So very therapeutic yung response instead of preaching the gospel and ipakilala sa tao na sila ay makasalanan. And then we have a so-called barriers in communications in this. What I mean by that is yung hell is no longer an acceptable view and an unacceptable term in our time. It is an old-fashioned, or sometimes other people would call it barbaric teaching, ano? So, yan ang mga marami pa, pero yan lang naman ang mga binanggit ko para lang makita natin yung kabuuhan ng mga challenges na hinaharap natin na hindi tayo dapat magpa-apekto dito, no? And then the approaches to consider, of course, hindi naman dahil sa tayo ay naniniwala talaga sa doctrine of hell and then dapat tayo mangaral ng kasalanan, parang wala na tayong pakialam. Parang alam mo yung tawag nito, napaka-bombastic na talaga natin at hindi naman dapat gano'n. We have to address everything with carefulness. Now imagine if you are living in China today, a Christian living in China, or a Christian living at Eritrea,
or in a very ano tawag nito, persecuted country. Imagine if you're living in that country, tapos hindi ka maingat sa pagsasalita mo, sigurado ko talagang manganganib ang buhay mo, no? At hindi tama rin talaga na maging maingat din tayo. We have to be sensitive to the feelings of others. We have to be truthful. We should not compromise the truth, but we have to be sensitive to the feelings of others, no? At yan ay isang bagay na dapat avoid necessary offense, especially in telling the truth. At siyempre, pagka lalo na sa mga funeral services, no, mga tao nalulungkot pagkatapos sasabihin mo na yung inyong pong mahal sa buhay ngayon ay hindi kasi siya tumanggap kay Kristo. Yun, nandoon na siya sa kapahamakang walang hanggan. Ay di susunod ka ng ibuburol doon pagkatapos. So, address it with compassion, of course, to preach hell is appearing to want to see others punished by God is an ugly distortion of Christianity. Yan ang isang bagay din na iwasan natin. There was once upon a time in the Philippines, there was parang isang movie actor, if you remember, siguro mga nakakakilala rito, mga ano lang, yung mga matatanda na, no? Si Vic Andaya. Vic Andaya ba yan? Nung naging Christian siya, masyado siyang bombastic sa mga tao. To the point na parang wala na siyang compassion. Kayo mga uminom ng alak, impyerno na kagad kayo. Kaya ganun magsalita. Kayo mga... I mean, we have to use it properly and we have to use it with love, no? Kasi for me, sa tingin natin, hindi dapat tayo maging parang to the point na we are so happy to see them going to hell, no? There was a time na meron ako nakausap dito, no? Actually, he's my friend na hindi naman siya nasa reform camp. Madalas ako nagpupunta sa kanya kasi meron siyang business dito dati sa San Pedro. Gumagawa siya ng kung ano ba yan, nakalimutan ko na tuloy yung mga karatola, kung ano-ano. So madalas ako nandun sa kanya, Christian. Madalas siya laging sasabi, alam mo, pastor, gustong-gusto ko na talagang dumating si Kristo para mapahamak na itong mga taong ito. Ganun lagi siya. Gusto ko na talagang dumating si Jesus Christ para mag-rapture na. Ganun mga salita At dalhin na talaga yung mga taong yun. I mean, parang, trigger happy ba? Parang, walang compassion. Of course, we don't want to see them. We don't want to see them going to a place of torment forever. So, we have to address it with compassion. Si Jesus Christ, noong nakikita niya yung bayan ng Jerusalem, umiyak siya. Dahil alam niya na yung mga tao roon, in few years from now, darating ang mga Romans and they will be invaded, no? The city will be destroyed, people will be annihilated, and yan ang mangyayari. At umiyak siya nung makita niya ito. Imagine the Savior cried for these people. How much more tayo, mga kapatid? And then, address it with correction, of course. For many people in the church would really love to go to heaven and avoid hell, no? We know that. But the problem is, sometimes, yun lang ang gusto nila. Makapunta sa langit at hindi pumunta sa impyerno. No, Christianity is a discipleship. Christianity is following the Lord, worshiping the Lord, serving the Lord, giving yourselves to the Lord, no? Christianity is dying for the gospel. That's Christianity. Now, if you are a Christian today, you must be ready to die for the Lord and for the truth. No? You must show to the world what it means to be a Christian in your lifestyle, in your living, the way you handle problem, the way you use your mouth. That's Christianity. It's not just avoiding hell and going to heaven. It's a discipleship. Ito ay isang pagsunod sa Panginoon. And then, we have to address it in the context of the cross. Kung titingnan natin, marami ay
sa panahon natin parang nagkakaroon ng skepticism, naging skeptic sa Christianity kasi sinasabi nila bakit gano'n ang Diyos? Bakit niya hinahayaan na may mga taong na naghihirap, may mga taong nagkakaroon ng ang tawag nito ng injustice, yung iba naman ay talagang napapahamak, nagkawawa naman yung ibang mga tao. Bakit hinahayaan ng Panginoon ng sufferings? Ba't hinahayaan ng Panginoon itong mga bagay na ito? Kung talagang siya ay Diyos, dapat hindi nangyari yan. Bakit dumating yung lindol at marami namatay, dumating ang bagyo, marami nalunod, at sira mga kabuhayan nilang lahat. Parang ang tingin nila, kung ganun, kung ang Diyos pala ay may kontrol ng lahat ng bagay, bakit niya hinahayaang mangyari ito? Mga kapatid, mahirap ipaliwanag lahat ng bagay, pero ang point ko rin, kung talagang gusto nating makita ang brutality, no? Talagang doon natin makikita yan sa cross. Doon nangyari ang pinakamatinding brutality na ginawa, no? Yung talagang injustice nandoon. Bakit nandoon ang injustice? Sapagkat ang pinarusahan ay walang kasalanan. Ang pinarusahan ay wala man lamang, sabi, kaliko ang lumabas sa kanyang boses, sa kanyang bibig. Pero siya ay tumanggap ng kaparusahan at isang parusang matindi. At ang naparusahan doon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng injustice na yan, ang justice ng Panginoon ay naitanghal. Imagine that. That's the mystery of that. No? In that very injustice that man did to the Son of God, God's justice is being hailed. God's justice is being proclaimed. So, okay? So let's address it in the context of the cross. Kung mayroong mga madalas na nagtatanong sa inyo, bakit ganito, bakit ganyan, balikan natin yung cross. Magandang pansagot yan Doon sa mga mahilig na magtanong, may mga ganyan, di ba, pastor, bakit naman gano'n? Brother, bakit naman? Sister, bakit gano'n? Bakit gano'n si Lord? Yan, magandang doon natin sila i-focus doon sa ginawa doon sa cross. Now let's go to the doctrine of hell and Christian disposition. So, siguro isang bagay din na dapat nating isipin ito, no, bagat mahalaga yung ating disposition yan sa pagtingin natin sa usapin na may kinalaman sa impyerno. What is your feeling kapag merong nakita kayong isang gusali o isang bahay na nasusunog at alam nyo merong tao pa roon na natatrap? Anong nararamdaman ninyo? At may sabi sa inyo ganyan na, uy, may natatrap doon. Halika, manood tayo. Tingnan natin. Osyoso tayo, ganyan ba? Kahapon, may yung isang friend ko, nag-share siya doon ng live ng isang sunog. Hindi ko malaman kung saan yun. Kung saan sunog yun, kung sa Bulacan ba yun o dito sa Maynila. Talaga nasusunog yung bahay at live pinakita niya. Kita mo yung mga reaction ng mga tao. Talagang iba talaga pag may gano'n, isipin mo rin yung bahay mo kasama na malapit na. Kaya makikita mo, merong pinakita doon na yung isang gripo na nakasarado, lock nila yung mga gripo kasi marami, alam mo naman, ganyan, ng araw ganyan dito sa atin, may gripo tayo dyan no? Tinanggal na lang natin kasi naliligo yung mga tao dyan sa gripo kaya inalis na natin ganyan, nilalagyan nila ng mga parang lock nga kandaduhan para hindi walang gagamit talagang pinagtatanggal yung mga lock para lang makaigib ng tubig at pambuhos doon sa bakit? There is a necessity, there's an urgency, no? Makikita natin walang sino mang matinong tao na may matinong isip na hindi concerned sa eventuality na mangyayari. And no one will celebrate such spectacle. Isang bagay lang tayo mga mananampalataya, we rejoice on the fact that according to John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have an everlasting life. And that is wonderful blessing sa atin, na pwede nating balik-balikan lagi. But that is hindi yan enough para sa atin, mga kapatid. And in my note here,
Hindi ko na yata na ilagay rito sa aking note, ano. So, okay. Yung doctrine of hell, mamaya na, is revealed in God's Word to promote our growth as a Christian. Ang ibig sabihin, hindi lang ito para makita natin, totoo pala may hell, at dapat na ito maiwasan, kundi dapat tingnan natin itong hell as the way to promote our Christian growth. So we cannot just put on one side the doctrine of hell knowing that we have the assurance that we will not end up in that place. That's callousness actually, pagka ganun lang. Instead, tingnan natin itong doctrine of hell can be a venue, can be an instrument for us to grow more in our love to God, love to our neighbor, love to the gospel, love to the truth. Now, sino mag-iisip? No? Sino ba sa atin dito na maiisip nyo, nakikita nyo milyon-milyon ang mapapahamak? Every day, pumupunta sa place of torment. Every day. Hindi ba kayo magkakaroon ng sorrow sa mga bagay na yan? Of course, magkakaroon tayo ng sorrow. Yet at the same time, hindi naman tayo laging sorrowful. We should also learn how to delight in living the Christian life in the way it should be. So, yung balanse ng sorrowful doon sa mga napapahamak dahil hindi sila nakakakilala sa Panginoon, and at the same time, delight. Salamat sa Panginoon, naintindihan ko ang lahat ng ito. No? And in my case, sa pag-aaral ko at pagpe-prepare ko ng mga tinuturo rito sa Sunday School, nakatulong lalo ito para maging masigasig ako sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lalo itong nagbigay sa akin ng motivation na sa tuwing meron akong opportunity, maipangaral, sabihin ang Ebanghelyo, tumayo sa mga tao, at dalhin ang katotohanan. No? Lalo akong na-encourage sa bagay na ito. So, now, tingnan natin ang ilan sa mga disposition. And actually, I'm following, actually borrowing yung mga ilan sa mga, yung headings lang natin dito doon sa libro ni Ted Donnelly. If you have a chance to get that book, it's a very good book. I like to recommend that book to you, no? Heaven and Hell by Ted Donnelly. And this Ted Donnelly is a retired pastor and preacher sa Ireland. Sinasabi ng one of the most respected and na preacher and conference speaker in United Kingdom, si Ted Donnelly. Kaya na-stroke siya. I think mga ilang taon na, kaya he was forced to take rest, magpahinga na at nag-retire na siya. But ako hindi ako masyadong mahilig. Nanonood, nakikinig ako ng mga audio preaching pag may time ako, pero hindi madalas. Pero kung meron akong pagkakataon na makinig ng mga audio preachers, ng mga preachers sa audio, madalas kong pinapakinggan itong si Ted Donnelly. Talagang very insightful man, no? Pagka nagtuturo siya, every word counts. Ted Donnelly, no? And I actually have the chance to meron sana akong chance na mapakinggan siya in person sa isang conference sa Amerika, kaya lang hindi ako nakarating doon. No, kaya isa sa mga kinalulungkot ko. But he's a really good preacher. If you have a chance na mabasa yung kanyang librong Heaven and Hell. No? Meron kayo nun? Mark, no? Meron kayo. Okay. So it's a very good book. No? So, si Ted Donnelly, sabi niya, ang unang bagay na binigyan natin ng pansin, in terms of, ano ba yung attitude natin bilang Christians sa tinatawag na hell, is daily commitment to putting sin to death. Daily commitment to putting sin to death. Our Lord Himself makes this challenging application when He says in Matthew chapter 5, verses 29 to 30, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away.
For it is better that you lose one of your members than the whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Sabi niya, tindi, no? Putulin mo na lang daw yung kanang kamay mo kung magiging daan niya ng pagkakasala. Kaya mas maganda nang wala kang kanang kamay, kulang ang mo, kaysa pumunta ka sa impyerno na buo ang katawan mo. At yun daw ang yung kaliwang mata mo. Tanggalin mo na rin yan kung ito ang nagiging dahilan ng pagkakasala. Of course, alam natin kung ano ibig sabihin yan. Ano? Hindi naman yan literal na talagang tatanggalin mo yung mata mo o kaya ay tapuputulin mo. Ang ibig lang sabihin yan ay patayin mo ang kasalanan, no? Supilin mo. So, yan ang ibig sabihin yan. At anong kinalaman ng pagsupil na, pag-amputate natin sa eternity? Hindi ba? Minsan iniisip ng iba, tika muna, bakit parang salvation by works ba to? No? Kaligtasan sa pamamagitan ng gawa? Kasi kinakailangan mong putulin at dukitin ng iyong mata na nagkakasala para hindi ka makarating sa impyerno. No, hindi po, mga kapatid. Alam natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yun lang. At wala nang iba. Now, ibig bang sabihin na wawala ang kaligtasan ng isang totoong Kristiyano? Hindi rin. Sapagkat ang kaligtasan ay forever. Sabi ni John Owen sa kanyang libro, Christians are forever. Ang mga Kristiyano ay pangwalang hanggan. Pero ang totoong Christian na patungo doon sa langit at magkakaroon ng walang hanggang kaligtasan ay isang Kristiyanong may ebidensya na siya'y patungo roon ngayon. At ang isa sa ebidensya na yan ay ang kanyang paglaban sa kasalanan. Ang kanyang pagpigil ng kanyang sarili na gumawa ng kasalanan. No? Ang pagsupil sa kanyang sarili sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. No? Yun ang ibig sabihin niyan, yung pagtanggal ng kanang mata at kanang kung literal yan, ba't kanan lang? May kaliwa pa Nagkakasala rin naman yung kaliwa, di ba? Pero bakit kanan lang? Ibig lang sabihin lang noon, kaya ginagamit yung salitang kanan. Ito yung kumbaga sa katawan ng tao, ito yung pinakamalakas na bahagi di ba? Usually, hindi alam ko may mga kaliwete rito. Pero malakas na bahagi sa katawan natin, yung kanang bahagi. At parang ito yung powerful, may authority. So yung pinakamalakas na bahagi na kung saan nagiging daan ang pagkakasala, supilin mo. Ipakita mo na ikaw ay napatawad sa kasalanan, ikaw ay hindi pupunta ng impyerno, ikaw ay patungo sa langit sa pamamagitan ng mga bagay na yan. Ano ang ginagawa mong yan? Yun ang sinasabi rito, daily commitment to putting sin to death. And this is every day. Pagising mo sa umaga, no? Di ba, may time pa naman, pag may time na masama ang gising, mainit ang ulo, no, yan, doon na kinakailangan i-practice ang mga bagay na ito. And those who have believed will keep on believing, and those who repented will keep on repenting. So araw-araw nananampalataya, araw-araw nagsisisi tayo ng ating kasalanan. Yan yung ibig sabihin ng pagputol at pagdukit ng ating mga mata. It's a daily commitment, a daily battle, no? It means perseverance. Sabi ni Ted Donnelly, perseverance is the safest evidence of reality and of spiritual life. That's evidence, safest evidence that we persevere, no? Persevere in fighting against sin. In fighting against sin, in battling against sin. Yan ang ibig sabihin niyan. Nakikipaglaban tayo araw-araw sa kasalanan. At napakahirap. Kasi lalo pa nga kung ang mismong kalaban mo sarili mo. No? Mismong kalaban mo, yung kahinaan mo. At nandyan yan, nakikipaglaban tayo araw-araw. Okay? And then, assurance. The assurance that God has saved you from hell is the desire and practice of killing sins. Yan.
So talagang ikaw ba ay talagang hindi pupunta ng impyerno? Ang ebidensya, meron kang desire. No? You're not only persevering, meron kang desire. Kasi pwede mong ginagawa ang bagay araw-araw, pero wala nang gana sa iyo. Parang you are just going through emotion. Wala na talaga yung excitement. Wala na yung desire to do it, dumadating yung time na parang nagsasawa ka na sa ginagawa mo, napapagod ka na. So, tandaan natin yan, no matter how long you have been a professing Christians, the evidence that you are not going to hell in the way in which you deal with personal sin. Sabi ng mga Puritan, killing sin is the birthmark of a Christian. Killing sin is a birthmark. Parang, alam niyo na yung birthmark, di ba? So, pagka wala yung birthmark na yan, may problema kung talagang Christian ng isang tao. Okay? Sabi sa Romans 8, verse 13, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. So yan ang sinasabi niya sa mga Christian na, ha? So put to death the deeds of the body. John Owen in his book Mortifications of Sin in Believers, sabi niya, do you make it your daily work? Be always at it whilst you live. Cease not a day from this work. Be killing sin, or it will be killing you. Yan. Madalas na natin naririnig yan dito sa pulpito, yung mga quotation na yan kay John Owen. So, kung yung thought of hell does not stop you from sinning, you need to ask the basic questions about your spiritual state, no, brethren. Okay, and remind yourself, if I go ahead committing this sin continually, I am in fact telling God, I don't want to go to heaven, I want to go to hell. Okay? So now let's go to another thing. The unbroken commitment in all circumstances. That's another point that I have borrowed from Ted Donnelly. No, note that there could be many reasons for a Christian to live in contentment, but there is no higher reason for contentment than to know that you will not end up in hell. Tama ba yun? Marami naman dahilan para makontento tayo. Pero sa tingin nyo, meron pa bang mas papantay sa katotohanan hindi ka pupunta ng impyerno? Hindi na yan. Sabi mo, ginagamit ng salita ng mga kolokyal na mga Amerikano, diba? That's high fine. High fine. Bakit kaya sinabi ni Paul doon sa Philippians 4:11-12? Sabi niya, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. Bakit niya kaya nasabi yan? In abundance and need, and in every circumstance. Bakit niya sinabi yan? I have learned to be content. Huh? I guess it is not just because God will provide His needs. Katulad ng sinabi doon sa Philippians 4:19, di ba? But my God shall supply all my needs. O kaya sabi, I can do all, hindi yata yun doon. 4:19 pala. Pero sa 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. O, may assurance na andyan ang Panginoong Hesukristo na pinalalakas siya lagi. It's more than that, I think. No? Handa kang, nakontento ka, magutom ka, mawalan ka, o mamatay ka. It's because you know that you will go not to a place of torment, but to a place of blessedness in heaven. And Paul has that kind of thinking, I guess. Kung bakit niya nasasabi lagi yan na
handa ka na ako'y kontento sa maraming bagay. No? He was thinking of far greater blessing. The eternal blessing. The glorious blessing. That whatever happened to him, he will end up in the presence of the Lord forever. A very glorious blessing. He will not go to the place of torment. Bakit may mga Christian in the past na naging handa silang, di ba, mamatay para sa kanilang pananampalataya? Kita niyo yung mga martir sa Kristyanismo, pinugutan ng ulo, pinakain sa leon. Ang dami ang ginawa sa kanila. Sinunog ng buhay na buhay. Handa nilang harapin ang lahat ng ito at hindi nila itinatwa ang kanilang pagiging Kristiyano. Bakit nila anong klaseng tapang yan? Ako nga minsan pag naiisip ko, kinikilabutan na ako eh. Isipin mo lang. Anong klaseng tapang yan? Na sa pagdating ng araw na yon ay nakuha mong maging matatag, na humarap maging sa kamatayan. Of course, alam natin na ang dahilan ng lahat ng yan, walang iba kundi yung assurance, you will not end up in hell. You will end up in heaven, in the place of blessedness, in the presence of the Lord. Yun lang yun. No? Kaya nga, napakatindi niyan. Kaya itong contentment na ito, malalim to. Kasi Jeremiah Burroughs, sa kanyang librong The Rare Jewel of Christian Contentment, sinabi niya that to be well skilled in the mystery of Christian contentment is the duty, the glory, and excellence of a Christian. Malalim yan. Yung contentment na hindi lang yung masaya ka dahil alam mo, pagka wala kang trabaho ngayon, the Lord will provide my needs. God has a higher purpose. Totoo naman yun. It's very deeper than that. That's the point. Whatever happened to me, I will end up in the place of glory. At yan try to read this book, The Rare Jewel of Christian. Meron tayo niyan dito sa library. It's a very good book. Kung mahilig kayo magbasa ng mga Puritan writings, this is one of the best. The Rare Jewel of Christian Contentment by Jeremiah Burroughs. No? So, he said na ito daw contentment in sufferings, meron nga, hindi ko na sinulat dyan. Sabi niya, sabi ni Jeremiah Burroughs, though we have but a hard breakfast, yet we shall have a good dinner. We shall be very soon in heaven. Alam niya, minsan daw alam niya, yung as simple as that statement, very powerful, na mahirap yung pagkain natin ngayon, but we have a good dinner later. Where? In the place of the Lord. No? So, and then, sinabi pa ni Jeremiah Burroughs, tuloy ko lang yung mga, hindi ko kasi mailagay dyan lahat eh. Maraming magaganda doon na binabasa ko ito last week pa. Napakaganda talaga. Actually, nabasa ko na itong libro na ito many years ago, pero binalikan ko, napakaganda talaga ng mga point dito ni Jeremiah Burroughs sa kanyang Rare Jewel of Christian Contentment. Sabi niya, one drop of the sweetness of heaven is enough to take away all the sourness and bitterness of all the afflictions in the world. We know that one drop of sourness of gall will make bitter a great deal of honey, but not about the understanding of heaven. For a great deal of sourness and gall will not embitter a soul who sees glory of heaven, and that is to come. And one drop of sweetness of heaven is enough to take away all the sourness and bitterness of all the afflictions. Hindi, no? Isang patak lang daw ng tamis ng langit ay pwede nang magtanggal ng lahat ng kapaitan at lahat ng kaasiman ng hirap sa mundong ito. Isang patak lang. Isipin natin yun, ha? Isang patak lang ba meron ang ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating ng araw? Hindi nga natin mai-explain siguro sa ngayon kung gaano katindi yun. Ang isang karnal na puso, walang contentment niyan. No?
Ang kanyang contentment kasi nandito lang sa mundo. Yun nakikita niya sa mundo. Doon siya nakukontento sa nakikita, nahahawakan, nalalasahan. Pero ang isang puso na ang contentment niya ay nasa Panginoon, ang nakikita niya ay yung langit. Ang nakikita niya ay yung blessedness of heaven. And that is truly a wonderful blessing sa lahat ng mga mananampalataya. Okay? Now, isang bagay din ang dapat din nating i-observe. This contentment is the character of modernity. No? You have to be prepared for this. No? This contentment is the character of modernity. In reality, technology and the modernity that we are enjoying are encouraging us to be discontented. No? Advertisement is designed to make us dissatisfied. Totoo yan. Ngayon nga, di ba, magloko lang ng konti yung cellphone mo, gusto mo ng palitan eh. Kagahang lang eh, gusto mo ng palitan. Ang totoo na, pag naghahang yung cellphone ko, minsan nawawala yung screen eh. Gusto ko nang bumili uli eh. No? Walang bago. Pero nung araw, wala naman cellphone. No? Wala namang ganito, wala namang ganyan. Technology and modernity is encouraging us to be discontented. Yan ang nakikita natin sa advertisement. The advertisement actually is designed to make us dissatisfied sa ating itsura, sa mga gadgets, sa mga kasangkapan mo sa bahay, sa bahay na tinitirhan mo, and everything. Kaya nga napakahirap mabuhay sa mundong ito eh. No, na talagang ang nakakaano talaga eh, parang ini-encourage ka talaga na mainggit sa iba, sa kalalagayan ng iba. No, tingnan niyo sa advertisement. No, ito yung itsura mo noon, ngayon. 'Di ba? Ganun ano? Before, after. To kalbo na nung in-applyan ng ganito, ayun kumapal. minsan natitempt din ako bumili. Titingnan ko yung mga comment. Talagang dami na, magkano? Saan bibili? Talagang totoo yan, no? Kaya ganyan ang ating mundo eh. Ganito, tsura mo dati, ganito ka na ngayon. Ganyan yan, oh. See? Mag-ingat tayo, no, mga kapatid, at hindi masama na sumabay sa modernong pamumuhay, pero sana mabantayan natin lagi yung tinatawag yung ating sarili diyan. At kung i-bless tayo ng Panginoon, walang problema 'yan. Pero hindi dapat mangibabaw yung inggit, hindi dapat mangibabaw yung pagnanasa na para bang lungkot na kapag wala ka ng mga bagay na meron ng iba, para bang kaawa-awa ka na talaga. 'Di ba? Hindi dapat bilang Christian dahil mayroon tayong higit na malaking pagpapala na wala sa iba. Pangalawa, discontentment is a ruinous sin. Think of our first parents, 'di ba? God has surrounded them with luxury, with abundance and the beauty in the Garden of Eden. Everything that they could possibly need was provided. But they wanted more. They wanted more. And they fell in ruin. Naisipin natin yung mga Israelita sa disyerto. No, nagprotesta sila. Dahil ang lagi nilang kinakain ay mana. Mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Yan. Puro mana na lang. Kumbaga parang sa atin ngayon, Lucky Me sa umaga, Lucky Me sa tanghali, Lucky Me sa gabi. So, parang ganun. So, nagreklamo na sila at gusto nilang balikan ang kanilang buhay sa Ehipto. Gusto nilang balikan ang kanilang mga kinakain sa Ehipto. So, nagprotesta sila. At naggalit ang Panginoon sa kanila. Naggalit ang Panginoon. Numbers chapter 14, basahin lang natin. Sabi rito, "How long shall this wicked congregation grumble against me? I have heard the grumblings of the people of Israel. When they grumble against me, say to them, as I live, declares the Lord, what you have said in my hearing I will do to you. Your dead body shall fall into the wilderness.
and of all your number, listed in the census from 20 years old and upward, who have grumbled against me. No, not one shall come into the land where I swore that I would make you dwell, except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Isipin natin yan. Yung inggit, yung pagdadabog, no? Grumbling, no? Ano? Simpleng inggit at simpleng sigurong pagdadabog. Sawa na kami rito. Ano na ang nangyari? Hindi sila nakarating sa lupang pangako. At namatay silang lahat doon sa disyerto. At ang nakarating lamang sa mga orihinal na umalis doon sa Goshen, sa Egypt, ay si Joshua at saka si Caleb. It's very ruinous, no? Ruinous sin. And then discontentment is can lead to irrational self-pity. If you're a true Christian today, you are in the position surrounded by the multitudes who are infinitely and eternally worse off than you are. Tandaan mo yan. Millions are on the way to hell. Year after year. Pero hindi ka pupunta ron. Bakit? Because of His grace. Because of His wonderful grace. Pag iniisip mo, napaka-rough naman masyado ng buhay. Very rough. The life is so rough. Take a look into the pit of hell. And remember, I was going there, but not now. But not anymore. No? Isipin mo yung mga nandun. Tingnan mo yung mga nasa bunganga ng impyerno. Nandoon na yung maraming pumupunta ron. Isipin mo, hindi, dapat nandoon ako, dapat patungo na ako ron, pero hindi na ngayon. Madalas, nagkakaroon tayo ng self-pity, di ba? Kakaawa naman, sarili ko. No? Pero hindi dapat yun. Irrational self-pity. We have to fight that kind of sin in our hearts by looking at ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Si John Wesley, naging practice niya, makikita niyo yun, it was cited by Arthur Wood in his book, The Burning Heart. Sabi ni John Wesley, at about 11 o'clock, sinulat niya sa kanyang diary, it came to my mind that this was the very day and hour in which 40 years ago, I was taken out of the flames. I stopped and gave a short account of that wonderful providence. The voice of praise and thanksgiving went up on high, and great was my rejoicing before the Lord. 40 years, pagkatapos ng 40 taon ng kanyang pagiging Christian, binalikan niya yung araw na nakakilala sa Panginoon at sinabi niya, 40 years ago, niligtas ako ng Panginoon. Inalis ako sa apoy. Yun ang sinabi niya gano'n. Kaya maganda laging isipin natin yan, mga kapatid. That is the way to fight self-pity. No? Meron ba kayong self-pity? Naawa sa sarili, nahahabag sa sarili. Bakit sa akin nangyari ito? Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw? There is nothing in comparison with what we shall inherit as a Christian. Hindi ko na naisulat dito kasi masyado akong nagmamadali na rin. Pero yung maganda yung Psalms 86, verses 12 to 13. Sabi doon, I give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. For great is your steadfast love toward me. You have delivered my soul from the depths of the Sheol. Ayun ang dahilan ng papasalamat ng salmista. No? Dahil niligtas siya ang kanyang kaluluwa doon sa kalaliman ng Sheol. Siguro yun ang isang bagay na pwede natin ipagpasalamat lagi. May mga tao na siguro blessed sila. May mga Christian na talagang siguro pwede natin sabihin blessed sila materially, blessed sila sa maraming bagay, no? Wala silang problema sa pera. Christian yan, mga mananampalataya. Minsan sabi, ano bang pwede kong ipagpasalamat? Ito ang pwede mong ipagpasalamat. Niligtas ka sa impyerno. Di ba?
So marami tayong pwede ipagpasalamat. Tayo rin mga Christian sa panahon na sa tingin natin, wala na ako pwede ipagpasalamat, puro problema na dumating sa akin sa buhay ko ngayon. Puro paghihirap, puro pagsubok. Eto ang pwede natin ipagpasalamat. That we are being delivered from the depths of the Sheol. Okay? So, let us finish our Sunday school this morning dito sa note na yan. At perhaps yung ibang mga questions ninyo kung meron man, sabihin na lang ninyo, next time we'll discuss that. Hindi na, hanggang dito lang muna tayo dahil wala na tayong oras. Marami pong salamat mga kapatid at let us take some rest.